Sa video na to, I will share my entire system kung paano ko nakapag-generate ng 7 figures per month sa forex trading by just doing it 30 minutes per day, and paano ko nagawang kumita ng 1.3 million pesos in one day. And ang kagandahan, naturo ko na rin to sa mga students ko. Isa na dyan si Chino na kumita ng 1 million pesos in total profit, nakapagpatayo ng sarili niyang business, at nakuha niya yung 2 dream motorcycles niya. At si Francis din na nakapag-generate ng 12 million pesos worth of profits. At si Richelle na mother of 2 na kumita ng 400k in 3 months. I-share ko sa video na to kung ano exactly yung tinuro ko sa kanila para ma-generate nila yung ganyang mga results. Then if naging interested ka, you can book a call with our team so we can help you implement this sa forex journey mo. So here's what I'll cover. Number 1, bakit forex trading? Ano ba yung mga pros and cons nito? Number 2, my 4-step strategy called MATE. And number 3, paano ba siya ginagawa ng 30 minutes a day lang? Kasi I really believe na hindi mo kailangan maging stress or pressured para kumita sa forex trading. And also, number 4, I'll teach you kung paano ba kino-compute yung 6 to 7 figure goals mo. And paano ba tayo unti-unting pupunta ron. And lastly, number 5, how can we make sure na i-minimize natin yung mga losses natin and hindi tayo ma-wipe out. So, ready ka na? Let's go! So, bakit ba forex trading? Kasi number 1, crisis-proof to. Kahit na pababa or pataas o ekonomiya ng mga bansa, pwede mong i-take advantage ito at kumita dito. And ang kinagandaan is bagay na bagay ito sa ating mga introverts. Kasi hindi mo kailangan mag-network lumabas. Ang importante lang, meron ka lang reliable na Wi-Fi network. And ang kinagandaan is open to 24 hours a day, 5 days a week during weekdays. So, hindi mo kailangan mag-adjust ng schedule. Kumbaga, yung forex mag-a-adjust para sa'yo. So, ang tanong, paano ba mag-forex? Kailangan ba dyan magaling ka sa economics? Kailangan ba may finance background ka? The answer is no. Kailangan mo lang tong 4-step formula na to, yung MATE formula. So, ang MATE formula, ibig sabihin lang yan is letter M, yung market direction, A is area of alignment, T is timing, E is exit strategy. So, unang-una yung letter M, market trend. Kailangan mo lang malaman kung pataas ba yung market or pababa. Kasi kung pataas, maghahanap tayo doon ng buying opportunities. Pag pababa, maghahanap tayo ng selling opportunities. Then yung letter A, yung area of alignment, dyan tayo magpe-place ng trade. Sa mga zones na yan. T, timing is kailan ba talaga ako papasok sa mga trades. And letter E, saan ako magte-take ng profit or magsa-stop ng mga losses ko. So later, papakita ko sa iyo kung paano siya gawin live sa charts. Makikita nyo na pwede tayo mag-analyze at pumasok sa trade ng less than 30 minutes lang. Hello, what's up? So, nandito tayo ngayon sa charts. Ang gagawin natin ngayon is magla-live trading tayo. Maghahanap lang tayo kung ano yung mga pwedeng mapasukan. And papakita ko sa inyo na pwede siyang gawin in less than 30 minutes pa. Let's start! So, kung titignan nyo pala, nasa 1 hour chart type. Sabihin, 1 hour per candlestick. So, madalas gumagamit ito mga day trader. Pwede rin naman mga swing traders. So, nakakita tayo ng maganda-ganda na setup. So, kung titignan nyo, from this swing high, nag-pull back, and then binreak nga yung resistance, and then ngayon, nag-pull back siya. So, dito yung magandang entry. So, dito tayo ngayon sa Euro USD, sakto. And kung titignan nyo, nagkaroon siya ng magandang bullish and engulfing. Okay, so hindi naman kailangan sobrang sakto na after na bullish engulfing doon ka papasok. Pwede rin naman basta hindi pa masyadong lumalayo pataas or pababa. Okay, so okay na okay itong pasukan. So bakit ko ba nasabing okay itong setup na to? Kasi di ba ang gamit nating strategy or ang framework ay ang MATE formula. M meaning market direction or market trend. So para malaman natin yung market trend, pupunta lang tayo dito sa taas sa indicators. Ayun. And then, ilagay mo lang EMA. So, ano yung EMA? Moving Average Exponential. So, siya yung nag-average ng mga candlesticks. So, pag pinindot natin yan, ang lalabas, yung manipis na line na yan. Ang gagawin natin is, punta muna tayo dito sa settings sa taas, dito sa tradingview.com. And then, ilagay natin yan. Medyo pakapalan natin. Tapos, instead na 9, kasi na-average lang niya yung 9 na past candlesticks. Ang gagawin natin, since hinarap natin yung market trend, lagay natin 200. Okay? Saan ba nakalagay ang moving average? So, dito, nandito sa baba. Alright? Nasa baba yung moving average and then nasa taas yung price. Therefore, it's an uptrend. Pag sinabing uptrend, anong gagawin natin? We will find
buying opportunities. Okay, so paano naman natin masabi na downtrend? Downtrend siya kung nasa baba yung prices. Nandito yung price, tapos sa taas yung EMA. So, ano example niyan? Ito. Ayan. So, dito sa example na to, ayan. So, nandito yung moving average, tapos nasa baba yung price. Therefore, downtrend dyan. So, dito, nagpalit na ng trend dyan banda. Ayan, dito medyo magulo. Ayan, dito nag-uptrend na siya banda. So, maghahanap tayo ng buying opportunities. So, next na tanong dyan is saan ba tayo magpe-place ng trade? So, tapos na tayo sa M, sa market direction. Doon naman tayo sa letter A, sa area of alignment. So, sinasagot ng area of alignment kung saan tayo magpe-place ng trade. So, ano ba yung mga examples ng area of alignment? So, yung dalawa muna i-discuss natin ngayon. Yung support and yung resistance. Okay? So, dito sa example na to, so yan. So, titingnan nyo, nandito yung previous na resistance. Ayan. Kasi, kung titingnan nyo, dito, nag-stop, bumaba, then dito nag-bounce, bumaba, nag-bounce ulit dito, bumaba. Pero, binrake niya, itong resistance area na to, tapos, dun siya nag-pullback. So, dun madalas yung tinatawag nilang buy low. O, dito yun, buy low or sell high. So, dito, in this case, buy low to. Kasi kung dyan tayo nag-buy, medyo mataas-taasan. So, buy low dito banda. Pagka pullback. Alright, so balik tayo. So, lalagay tayo ng malupit na resistance area. Okay? Ayan. So, dyan tayo banda magpe-place ng trade. So, medyo mahirap naman kasi dyan talaga eksakto kasi meron tayong mga candlestick confirmations na hinihintay. So, para sa yung candlestick confirmation, yun yung nagsasabing kailan ba tayo exactly papasok. Diba? Doon na tayo sa letter T, yung timing. Okay? So, may mga iba't ibang klase ng timing. May RSI, may stochastic. Pero mostly ang ginagamit, lalo na sa mga bago, and ako, ginagamit ko pa rin, is yung candlestick confirmation. Yan. Ang tawag dito is ang bullish engulfing. So, sa perfect na buhay, ito yung itsura niya. Bullish engulfing. And sakto, nakakita tayo ng magandang timing doon sa kung saan tayo mag-place ang trade. So, therefore, papasok na tayo. Pero ang tanong, kailan ba tayo exit? Huwag tayo pasok ng pasok. Kailangan alamin natin kung kailan tayo lalabas. So, buy. Yan, lagyan natin ng buy. Dito, yan. Dito nakalagay, oh. Long position. So, unang tanong is, saan na tayo maglalagay ng SL? So, usually dito, yan, di ba? Dito yung pinakamababang wick dyan banda. And then, mag-a-add lang tayo ng 10 pips. So, in this case, 18 plus 10, nasa 28. So, para sure, 29. And then, ang gagawin lang nating risk-to-reward ratio is 1:1.5. Ibig sabihin, pag nanalo ka, ang panalo mo is times 1.5. Pag talo, times 1 lang. Okay? So, pupunta na tayo sa ating cellphone. Okay, so pupunta tayo sa MT5. Yan, upper right. And then, click mo lang nasa pinakataas na cross. Okay, punta ka lang sa gitna na bottom trade, nakalagay yan. Tapos, upper right na plus sign. Yan, dyan ka maglalagay ng trade. So, nasan tayo? Euro USD. Euro USD. Paano natin malalaman yung lot size natin? Ganito. So, punta tayo sa babypips.com kung saan ako nag-calculate automatically ng lot size. So, account USD, account balance, lagay natin 93,000. Yung account ko. Risk percentage, lagay natin 0.5 lang. Usually, 1 to 2% ang nire-risk. Pero pag medyo malaki lang account, nasa 0.5 or 0.3, minsan 0.2. Depende sa'yo. Okay? So, in this case, lagay na lang muna natin 0.5. Stop loss, yung kayo nakita natin ay nasa 29. Lagay natin 30 pips para sure. Then Euro USD, then calculate. Then makita mo na agad 1.55. So lalagay ko dito sa cellphone ko 1.55. Stop loss, yan nakalagay dito 1.09. 163 TP. Yan, nasa taas 1.09908. Buy. So yun na, nagra-run na siya. Ayos. So, ang gagawin na lang natin ngayon is waiting game. So, madalas less than a day or minsan more than a day. So, tingnan natin. So, ngayon, ang oras ngayon is 12:28 PM ng Monday, November 27, 2023. So, mamaya, kita-kits kapag na-hit ng stop loss or yung take profit. Sina! Yo! Kamusta? What's up? So, ngayon, nandito tayo ulit sa chart. So, ngayon, it's November 29 ng around 10 AM. And, na-hit yung TP natin or yung take profit natin ng 11 PM last night. More than a day. Ayan. Ito yung chart. Yan, nakita nyo yung blue na arrow. Nag-buy tayo dyan. Then, natamaan yung TP natin dyan sa red na arrow na pababa. Okay? History, ayan. So, makikita natin na kumita tayo ng 841
in one trade. For the Euro USD na may 1.55 lots. So that's around 33 hours of waiting. $841. So 'di ba napakasimple lang, nakita nyo kung paano natin ginamit yung mate formula. So ayos ba? Ganito lang gagawin natin dyan. Kapag may mga magagandang setup per day, kapag may mga magagandang opportunities, papasukan lang natin. Pag wala, no problem naman. Huwag natin pilitin. And then syempre, hindi naman tayo laging panalo. May mga talo din at times. So let's say na lang, ang profit natin per month ay nasa 10%. Tutulungan ko kayong compute kung paano natin ma-reach yung 6 to 7 figure na income goal mo. So let's say, nag-start ka sa $1,000. Tapos monthly, yun na nga, 10%. And then gagawin mo lang yan for 3 years. And isa pang pinaka-suggestion ko is magdagdag ka sa capital mo every month para malaking tulong din sa pag-compound ng pera mo. So let's say $100 per month. Pag kinalculate natin yan, after 3 years, ang total na dineposit mo ay nasa $4,600 and then ang total value na niya ay $60,825 USD. So that is around 3,000% rate of return. So try naman natin kung $5,000. Ganun ulit, $5,000, 10% per month, in 3 years. Tapos, nagdadagdag tayo ng $400 per month or around 20,000 pesos. Pag kinalculate ulit natin yan, total deposits is around $20,000. Pero ang current capital mo na after 3 years is $274,214. Again, around 3,000% rate of return. So, if interested ka dito and tingin mo makaka-help kami sa'yo, again, you can book a call with our team so we can help you on your Forex trading journey. So, book a call lang and then kita-kits tayo sa loob.